Magandang araw mga kaibon, mga kalapatids. Yun, i-continue natin yung ano natin, topic natin nung nakaraan, no. Topic natin nung nakaraan about sa breeding. Nagbigay ako ng tips kung paano mag-breed ng African lovebirds, no. Ngayon naman ang topic natin, kapag nagkaroon na sila ng inakay, ano ba yung mga pwedeng patuka na pwedeng ipakain sa kanila, no. Yun. Aalamin natin yan, no, after ng intro natin. Yun, bago tayo pumunta sa ano natin, topic natin, shoutout muna tayo, no. May nagpapa-shoutout. Shoutout kay Sir Arnie Veloso, no. Alam ko si Sir Arnie Veloso, ano, nanalo na dati ng ano yan, sa raffle natin, free raffle birds natin, no? Nagkita kami niyan ni Sir Arnie Veloso sa ano, Robinson Balibago. Alam ko taga ano yan taga tawag dito at Lubola yata yun, sa Mabalacat, si Sir Arnie Veloso. Yun, shoutout sa sir. Tapos shoutout kay Sir ano, Giancarlo Filamor. Yun, pinapa-shoutout niya yung JK's Mini Aviary. Yun, shoutout po sa inyo sir. Yun, sana ano, mag-breed tayo ng ano, happy breeding po sa atin lahat. Tapos shoutout kay ano, hindi, yun lang, sila lang yung nagpapa-shoutout, no? Silang dalawa lang. Yun. So guys, ano nga ba yung mga patuka na pwede kapag ano, may inakay na yung mga alaga nating African lovebirds, no? Lalong lalo na dun sa mga red eye, yun, masaselan yun sa pagkain. Ang mga red eye kasi hindi natutunawan yan, hindi sila madaling matunawan pala. Yun, ang pwedeng patuka sa mga African lovebirds natin, no, kapag may inakay sila, wala kasi ako dito mga ano mga patuka ngayon para sa may mga ano may mga inakay kasi naglipat nga tayo, wala tayong mga painakay, kaya yun, naubos yung mga ano, yung mga tawag dito, patuka natin ng pang ano, pang breeder na may pang inakay. Hindi pa tayo nakakabili kapag napisa na yung mga itlog ng mga ano natin, African natin, doon tayo bibili. Ang mga pwede, number 1 yung Canary Plain. Yun, kadalasan yun yung mga ginagamit ng ano, no, ng mga breeder sa mga inakay nila, lalong lalo na pag ano, red eye. Yun. Tapos pangalawa yung ano, bali pala ilalagay ko na lang sa ano, sa video yung picture ng mga patuka, no, para makita nyo na rin. Kukuha tayo ng picture sa ano, sa internet. Pangalawa yung ano, outgrowth. Yun, pangalawang gamit din ng mga ano yan, ng mga breeder sa mga ano nila, may mga inakay nilang ano, outgrowth para sa mga red eye. Yan, nasubukan ko na rin dati yung outgrowth kapag ano, nakapagpalabas ako ng pale fallow. Minsan naabuhay, minsan namamatay din, kaya nag-iba ako ng ginamit. Yun, mamaya sabihin ko yung ginamit ko, no, dun sa mga red eye natin, kaya naabuhay tayo ng mga red eye na ano, na African lovebirds. Tapos pangatlo, yun, may nabibili pa lang ano, egg food, no, naka ano yun, naka ready na yun, nakagawa na yun. Pero pwede rin kayong gumawa, may tutorial naman sa YouTube kung paano gumawa ng egg food, no, para sa mga alaga nating ibon. Tapos chick booster, yun, chick booster pala yun, number 1 din ginagamit ng mga ano, ng may mga painakay, no, yung chick booster. Meron ako pala nga lalagyan dito ng ano, ay hindi, ano pala to, sakto formula pala to, no, hindi pala kamukha kasi lalagyan ng ano, ng egg food May nabibili naman yan sa mga poultry supply, no. Tapos
Ano pa ba? Yung birdseed mix kasi nagbibigay ako niyan kapag ano, nasa 1 month old na yung mga ano, yung mga inakay natin, no. Medyo malalaki na. Kasi talagang matutunawan na sila nun. Medyo marunong na silang ano. Nasa 1 month old siguro. Sumisilip na yun, malapit nang bumaba yung mga yun, no. Kasi 45 days yun, pwede nang ihiwalay yung mga inakay eh. Ang ginagamit ko naman sa akin, isa lang ang ginagamit ko kapag may inakay tayo, no. Yung Integra 2000. Yun. Ano ba pinagkaiba ng Integra 2000 sa ano, sa Chick Booster? Yung Chick Booster kasi kapag yan, subukan yung ano, ihalo sa tubig yung Chick Booster, hindi siya natutunaw agad. Pero yung Integra 2000, pag hinalo nyo sa tubig yan, yun, tunaw agad yun. Kaya siguradong matutunawan agad yung mga ano natin yan, yung mga inakay natin. Lalong lalo na yung mga red eye natin, no. Simula gumamit ako ng Integra 2000 ano, tawag dito, madalas na ako nakakabuhay ng mga red eye, no. Lagi nakakabuhay ako ng red eye. Fail follow. Tapos first time natin nakabuhay ng ano, kasi ngayon lang tayo nagkaroon ng ano eh, ng Opalutino na painakay eh. Yun, nabuhay naman agad, no. Yun, Integra 2000 the best yun. Para sa akin yun yung ano, ginagamit ko. Hindi na ako gumagamit ng iba. Kapag lumaki na lang, doon na lang ako gumagamit ng mga ano, na doon na lang ako nagbibigay ng mga iba, no? Pati ano, vitamins naman, continuation lang din. Kahit may inakay yung mga alaga natin, nagbibigay pa rin ako ng vitamins. Basta napapalitan sa oras, hindi napapanis, yun, pwede. Kasi kapag napanisan niya, tapos yun pa rin yung naiinom ng parents nung inakay natin, wala, mamamatay sila. Meron akong kakilala, no, si Sir Lopez yun. Kapag nagbibigay siya ng vitamins, namamatay yung mga inakay niya kasi yung bahay nila malayo dun sa aviary niya, kaya pag pupunta siya dun tapos hindi niya na napapalitan ng tubig, yun, in-explain niya sa akin, hindi niya na napapalitan, kaya kinabukasan pagbalik niya, yun, namamatay yung mga ano niya, mga inakay niya, nakikita niya patay na. Dahil daw siguro doon sa ano, hindi niya napapalitan yung vitamins nila kapag nagbibigay daw siya ng vitamins. Kaya kapag may inakay siya, hindi siya nagbibigay ng vitamins na simula nun. Yun. So guys, yun lang, no, yung mga alam kong ano, alam kong mga binibigay na patuka para sa mga ano natin, mga may inakay natin na breeder. Yun guys, no, kung may alam pa kayo na mga binibigay na pagkain para sa mga alaga nating African lovebirds na may inakay, no, comment nyo na para ano, malaman din natin, no, malaman din namin, lalong lalo na yung mga baguhan, no, para ano, may idea din kami para yun, mas maganda, no, mas maganda, mas maraming idea, mas maganda para ano, makabuhay tayo ng mga ano natin, ng mga inakay natin. Kasi kung nagbe-breed ka tapos puro birdseed yung binibigay mo, birdseed mix, yun, no, mamatay talaga yung mga inakay dun eh. Pero may mga inakay din naman na nabubuhay dun, no. Depende na lang siguro, no, kung talagang ano yung inakay, malakas talaga yung inakay, yun, nabubuhay sila sa ano, sa kahit birdseed mix lang, kahit yun lang yung ibigay. Pero ako, pag nagkakaroon ako ng inakay, red eye man o hindi, yun talaga, Integra 2000 talaga yung ginagamit ko. Hanggang sa mag 1 month old sila, doon pa lang ako nagbibigay ng ano, ng tawag dito, ng birdseed mix. Yun. Tapos nagbibigay din tayo syempre ng ano, ng gulay, no, kahit may inakay yung mga ano, alaga nating African lovebirds. Nagbibigay ako ng malunggay. Yun, kapag may mga sobrang sa mga niluluto doon sa bahay, no.
mga repolyo, ganyan. Binibigay natin sa sa mga alaga natin. Siyempre yun, gulay napaka-importante sa mga alaga nating African lovebirds yan, no? Para humaba yung buhay nila. Yun. So guys, hanggang dito na lang pala yung video natin para ngayong araw na to, no? Nagbigay lang tayo ng tips kung ano yung mga patuka para sa mga natin, continuation lang dun sa nakaraan nating vlog. Patuka para sa may mga inakay nating breeder. Yun. So yun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Ingat lagi mga kaibon, mga kalapatids. God bless po sa inyong lahat.